Ang ating laging naalala ay yung siya ay dumaan sa matinding pagsubok at maraming nawala sa kanya, no? Yung lost to a great degree. Yet, he trusted the Lord. Buo pa rin yung kanyang integrity of trusting and serving the Lord. And because of that, he came out victoriously after the sufferings, after the trials, yung pinagpala pa siya at higit pa doon sa kanyang natanggap nung una. Pero gusto po natin tignan siya ngayon beyond that, hindi po yung mga pagsubok niya, kundi tignan po natin yung mga katangian niya as a man of God, as a father, as a follower of God. Yun po yung ating pong titignan. Tatlong point lamang po ito sapagkat excited na pong kumanta yung mga tatay. Nanghirap pa po ng mga necktie yan para po sa ganun ay makapagpiis po ng tama. Alright, 3 outstanding traits of the man Job. Unang-una po sa lahat, verse 1. Tignan niyo po yung verse 1. Sinasabi riyan, no? Job, verse 1. Babasahin muna na pala natin yung ating pong text, okay? Simula tayo sa verse 1 hanggang verse 5. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, no? Tumayo tayong lahat, no? Para sa ganun mas maintindihan po natin yung ating pong pinag-aaralan. Ang sabi po riyan, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the east. And his sons went and feasted in their houses, everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. Verse 5, and it was so, when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned, and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. You may be seated, please. Ang una pong ating makikita sa kanyang mga katangian, nandun po sa verse 1. Ang sabi po sa verse 1, there was a man of the land of Uz, whose name was Job, that the man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Tignan po natin yung fear of God ni Job. No? Job had this fear of God. Meron siyang pagkatakot sa Panginoon. Ibig sabihin po ng fear of God, sa mga unsaved, ito po ay being scared of God's judgment. No? Dapat ganun po. Yung mga tao may takot po sa Panginoon because of judgment. Pero sa atin po, mga Kristiyano, mga ligtas po, mga anak ng Diyos, higit pa doon ang ibig sabihin ng takot sa Diyos. Ang ibig pong sabihin ng fear of God, yung pong meron tayong clear understanding of His holiness, of God's holiness. Naintindihan po natin na ang ating Diyos ay banal sa lahat. Naintindihan po natin na siya ay matuwid. At siya po ay God of justice. Siya po ay matuwid at Diyos po ng katarungan, nagdadala po ng katarungan sa lahat ng bagay. And dahil po rito mga kapatid, naiintindihan din natin na ang ating Diyos, when we say we have fear of God, naiintindihan natin na ang ating Diyos ay namumuhi sa kasalanan. Amen po ba mga kapatid? Ang ating pong Diyos, namumuhi siya sa kasalanan at parurusahan niya po ang kasalanan, both of the unsaved at saka po yung kanyang mga anak. Sa mga unsaved, judgment po yun. At yung ultimate punishment towards the unbelieving world is eternal punishment sa hell. At ayaw ninyong magpunta ron. Sa ating mga bisita, gusto ko po namin sabihin sa inyo, ayaw ninyong magpunta ron. You don't want for the fear of God na yan ay maghatid sa inyo doon sa kapahamakan sa impyerno. Pero sa atin po mga kapatid, bagamat tayo ligtas, hindi na tayo pupunta sa impyerno because we cannot lose our salvation. Amen for that. Amen mga kapatid? Hindi na tayo pupunta ron. Once you are saved mga kapatid, we are taken care of. God is keeping us in His
in His care. At yung salvation na ibinigay sa atin, hindi na muling mawawala yun. Kaya be sure that you are safe today. Pero makabalik sa kabila noon, because God is holy, God is righteous, pinaparusahan pa rin niya ang kanyang mga anak. Hindi para dalhin sa impyerno, kundi habang nandito tayo sa lupa, pwede tayong i-correct ng Panginoon, ituwid ng Panginoon, pwede tayong idisiplinahin ng Panginoon, pwedeng paluin tayo ng Panginoon. Kahit sabihin natin, total, ligtas na ako, kaya okay lang na ako'y magkasala. Hindi po sinasabi ng saved person yon. Ang sinasabi po ng saved person, Panginoon, ligtas mo, kaya magsisikap akong mabuhay ng tama sa iyong harapan. At iiwasan natin yung madisiplina. Yung salvation natin, mga kapatid, yung relationship natin sa Panginoon, hindi napuputol yun. Pero yung fellowship natin nasisira at dinidisiplina tayo pagka nawawala yung takot natin sa Panginoon. So here, Job, katulad ni Job, meron siyang takot sa Panginoon. Ibig sabihin, out of respect and reverence, nirirespeto natin ang Diyos. Nakatingin lagi siya sa atin. And we don't want to commit mistakes or sins, no? For that matter, sa kanyang harapan, sapagkat nirirespeto natin siya. Pinagpipitagan natin siya. We revere God. Kaya nga, dapat sa atin, we should hate sin like He does. Tama po ba, kapatid? Kasi mga anak tayo ng Diyos eh. Kung ang ating amay namumuhay sa kasalanan, dapat pagsumikapan po natin na mamuhi tayo sa kasalanan. Look at that word sa verse 1. Ang sabi niya, a man that feared God and a man that eschewed evil. Or at ancient, ano po yan? Archaic English. Eschewed, meaning iniiwasan. Tinatalikuran ng kasalanan. Tinatalikuran yung masamang mga bagay. Tayo pong mga Kristiyano, pagka alam nating masama, alam po natin na ito'y kasalanan, hindi po tayo lumalapit doon, kundi ginagawa po natin ang lahat para umiwas po. Tinatalikuran po natin, nilalabanan po natin, pinipigilan po natin ang ating mga sarili para magkasala. Amen po ba, mga kapatid? So to have the fear of God, ibig sabihin, yung bang we submit to His Lordship. Sino bang Panginoon natin? Si Kristo ang Panginoon natin. O nga tayo'y mga anak niya. Pero kung tayo may Panginoon, tayo po ay mga servants din ng Panginoon. Mga alipin din tayo ng Panginoon. At walang alipin ang tataas ang kanyang karapatan sa kanyang Panginoon. Siyang masusunod sa ating mga buhay. And when we call Him Lord, ang ibig sabihin, we are surrendered. We surrender our own will to Him. Yan po ang ibig sabihin ng takot sa Panginoon. Hindi yung natatakot tayo sa Panginoon, lumalayo tayo sa Kanya. Hindi po, natatakot tayo sa Kanya sapagkat pinagpipitagan natin siya. We respect Him. Ibig sabihin, lumalayo po tayo sa kasalanan. Sikapin po natin na lumayo sa kasalanan para mai-practice po natin yung takot natin sa Panginoon. Amen? Ang mundong ito, napakadami pong kasalanang ino-offer. Hindi ibig sabihin na dahil lamang ang mundo ay masama, excuse natin yon. Hindi, nandito tayo sa mundo, pero we don't belong here. Our home is in heaven, at dapat habang palakbay tayo ng palakbay, palapit tayo ng palapit sa langit, palayo naman tayo ng palayo sa sanglibutan, palayo tayo ng palayo sa ating pong mga kasalanan. Amen po ba? Amen. Look at this, the fear of God, or the fear in God's life of Job, or Job's life, was authenticated by God mismo. Ang sabi sa verse 8, look at verse 8. Ang sabi sa verse 8, and the Lord said unto Satan, you know the story, di ba? Yung mga sons of God, ibig sabihin yung mga angels, kasama si Satan dyan, they went in front of God, and they were, parang nagre-report sila doon. Pero ang sabi ng Panginoon kay Satan, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect an upright man, one that feareth God and escheweth evil. Can you imagine that? God Himself authenticated, no? He verified that Job did have that fear of God in himself. And then it was acknowledged by Satan. Ang sabi sa verse 9, then Satan answered the Lord and said that Job feared God for naught. Of course, ang meaning nun ay bakit? Wala bang dahilan kung bakit siya natatakot sa'yo? But he himself said that he feared God. So it was authenticated by God Himself, and then it was acknowledged by Satan. And then when his friends came, sapagkat nagkaroon po sila maraming mga pagsubok, bumisita po yung mga kaibigan. And then if you look at chapter 4, verse 6, Job's fear of God was affirmed by his friends. Hindi lang ang Diyos nagsabi that he feared God. Hindi lang si Satan, kundi yung mga kaibigan niya. Mga kaibigan niya nagsabi na
si Job nga ay matuwid. Si Job nga ay may takot sa Panginoon. How wonderful kung meron tayong mga kaibigan at mapapansin nila ang buhay natin na sinasabi nilang ang taong yan may takot sa Panginoon. Amen po mga kapatid? Mas maganda kung ang Diyos sasabihin niya sa atin, hindi man marinig yung literal na tinig niya, pero alam ng Diyos sa kanyang pagmamasid sa atin, sa ating mga buhay, alam niya na natatakot tayo sa Kanya. Alam niyang we revere Him. Alam niyang we respect Him. Alam niyang we honor Him by our life. Hindi na bali si Satan, sapagkat si Satan naman ay magsisinungaling yan. Sasabihin niyang kasinungalingan. Pero ang Diyos, pagka nagsabing tayo may takot sa Kanya, napakalaking blessing. That's why, dun nag-i-issue out of that statement, when God says to His children that we are afraid of Him, we fear God, nandun nagmumula yung blessing. Sapagkat kung nabubuhay tayo ng hindi tama, hinahadlangan po natin yung blessing ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po? O tignan niyo po yung example of His fear. If you go to chapter 31, no? Hindi na natin babasahin yung lahat ng yan. Pero if you have time tonight o kaya later on to read chapter 31, yung example ng takot niya sa Panginoon, ang sabi sa verse 1 ng chapter 31, yung thoughts niya, matimyas o kaya, ibig sabihin dalisay, malinis yung kanyang thoughts. Sinasabi rito yung kanyang paningin, no? Paningin sa mga babae. Lalaki siya eh. Pero hindi siya titingin na may pagnanasa, ibig sabihin pure thoughts. He had the fear of God. Sapagkat ang Diyos hindi lang nakikita niya yung ating action, nakikita niya, naintindihan niya, nauunawa niya yung ating mga pag-isip, nababasa ng Diyos yung ating iniisip. Si Satan cannot read our thoughts, but God can read clearly what we think about. Kaya si Job dito, may takot siya sa Panginoon sapagkat pagka tumingin sa babae, walang pagnanasa sapagkat pure yung kanyang thoughts. And then, verse 5 and 6, the same chapter, he walked honestly. Ang sabi niya, wala siyang dadayain. Mga kapatid, negosyo man yan, o kaya sa ating school, o kaya sa ating mga kamag-anak, sa ating buhay, sa ating asawa, dapat honest tayo sa ibang mga tao sapagkat nakikita ng Diyos yung ating honesty or dishonesty. Honesty brings joy. Dishonesty brings sorrow in our life. But Job, he walked honestly and then he was upright. He was sexually pure. Ibig sabihin, faithful siya sa kanyang asawa if you read that chapter. And then from verse 17 to 23, he did not deprive the poor, the widow, and the fatherless. Hindi siya mapang-api ng kapwa. He was a modest man. He was self-controlled man. And he kept his promises. He was a man of integrity. Job had this kind of fear of God as you study his life. Lahat ito nanggaling sapagkat may takot siya sa Panginoon. Men, you listen to me. If you want to keep your thoughts pure, if you want to walk honestly before God and man, if you want to be faithful to your wife, hindi basta-basta nangyayari yan. If you want to be a modest man, if you want to have self-control in your emotion and your thoughts and your actions, if you want to keep your promises, okay? Men, listen, if you want to keep your promises, whether you promise it to another man, o kaya to your wife, to your children, or to God especially, magyayari lamang yan pagka meron tayong takot sa Panginoon. Job was a man who feared God and he eschewed evil. Job is a model to every man who is present this morning in this congregation. Job, isang halimbawa siya ng mabuting ama as we can see in our second point. Our second point, verse 1 at chapter 1, balik tayo doon, chapter 1, verse 2 to 5. Ang sabi sa akin, Pastor, iklian mo lang ang message. Kasi finals ng Knicks at saka Spurs ngayon. Gusto naming abutan yan. Sinong mga Knicks? Knicks. Mga Spurs. Talo na kayo sapagkat mahirap na habulin yan. Okay? Go Knicks. Verse 2 to 5, ang sabi niya, and there were born him 7 sons and 3 daughters. Daming anak, no? 10. 7 lalaki at 3 babae. And then sabi niya riyan, his substance also was 7,000 sheep. Binanggit niya rin yung kanyang kayamanan. Right? Ang daming mga kamelyo, daming mga tupa, mga baka. Sabi niya, this man was the greatest of all the men of the East.
Verse 4, and his sons went and feasted in their houses every Wednesday. 7 anak na lalaki at bawat araw merong party. 7 araw. Araw-araw may party. And sent and called their 3 sisters to eat and to drink with them. Of course, palagay ko, kasama yung mga dapper cats dito, yung mga kaibigan nila. Party Di ba? Malungkot naman ang party kung kayo-kayo lang. Kaya may party dito, araw-araw, may party, kain sila dito, kain doon, inom sila dito, inom doon. Ibig sabihin, wala silang ginawa kundi pleasure. Wala silang ginawa kundi matikman yung layaw ng katawan. Ibig sabihin, mga kapatid, kung si Job, he was a godly father, and that is our second point. Job was a godly father. Itong kanyang mga anak, parang malayo yata sa Panginoon. Pero ang sabi doon sa verse 5, and it was so when the days of their feasting were gone about, that Job said, and sanctified them, meaning he prayed for them. Ibig sabihin, he had allotted a separate time for them to pray for them, to worship God, that in his mind, itong kanyang mga anak. And then, hindi lang yun ang ginawa niya. Ang sabi, and rose up early in the morning, maagang-maaga pa lang, rose up early in the morning and offered burnt offerings. Para kanino? Of course, para sa kanya. But most especially, he offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. Job was a godly father. Yung kanyang pagiging godly, it's not only for himself. He kept his godliness because he had children. And his children was nowhere found when worship service is there. Wala sila doon, hindi kasamang sumasamba, hindi kasamang nag-o-offer. So he always worshiped the Lord and he interceded for his children. He asked God for forgiveness on behalf of his children. I'm almost sure that Job did all he could to be a good father. Ginawa niyang lahat. Kaya ganun talaga, kung minsan kahit anong gawin natin, magka-faithful tayo mga ama, meron pa rin lumilitaw sa mga anak natin na ayaw maglingkod talaga sa Panginoon. Huwag niyong sisihin ang mga sarili niyo, gawin niyo lang ang tama, darating ang araw, maahabag ang Diyos, at mga anak natin, kung ipapanalangin natin sila, maglilingkod tayo sa Diyos, dahil sa kanila, alang-alang sa kanila, maahabag ang Diyos at babaguhin din ng Diyos ang ating mga pamilya. And then he led them to trust and serve God, of course, by his own example. In spite of that, his children seemed not to serve God at all. Alam niyo mga kapatid, no? Kahit mga godly parents sometimes, uulitin ko lang sinabi ko, can have children that do not love the Lord. Kung minsan mga kapatid, yung most favorable environment do not guarantee godly children. Tignan niyo ha? Hindi ibig sabihin na kayo ay nagbabasa ng Bible sa loob ng bahay ninyo. Hindi ibig sabihin na sinasama niyo sa simbahan. Hindi ibig sabihin na pinamememorize niyo yung mga verses ng Bible ay lalabas na silang mga godly katulad ninyo. No, that is not a guarantee. Alam mo, ang tutulong sa atin mga kapatid para magkaroon tayo ng mga sincere na mga anak na naglilingkod sa Panginoon is to show them the good example and then pray and pray and pray hard for them. But most of all, be sure that they are saved. Be sure that they have come to repentance. Alam nila, hindi ko mo ikaw ay ligtas, ligtas ng buong pamilya mo. Sapagat ang salvation ay kanya-kanya po ito, individual po yung salvation. Hindi ibig sabihin na sumasamba yung mga anak natin ay ligtas na sila. Hindi ibig sabihin, lumaki sila, naririnig yung Bible verses na ating devotion sa kanila ay ligtas na sila. Make sure na naintindihan nila na ang salvation ay hindi responsibilidad na magulang. Make sure yung salvation ay kanilang responsibilidad. They need to be sure na alam nilang sila ay makasalanan at dahil sa kasalanan, sila ay pupunta sa impyerno. Pero merong tagapagligtas na nag-aalok ng salvation, and that Savior is the Lord Jesus Christ, none other than the Lord Jesus Christ. Hindi yung pagiging Baptist, hindi yung pagiging anak ng mga pastor. Ito mga anak namin, ako'y pastor, siya po ay pastora, siya po ay pastor's wife. Pero hindi ibig sabihin automatic na sila ay ligtas. Ang kaligtasan po ay kanya-kanyang responsibilidad. Make sure that they are saved. Amen po ba kapatid? Napakalungkot naman kung tayo maging matagumpay at maging matagumpay sila, gumraduate sila sa koleyo, magkaroon sila ng magandang trabaho, yumaman sila, pero after that ay sila ay pupunta sa impyerno.
Hindi success po yun, mga kapatid. Ang tunay na success ay yung alam natin na mga anak natin ay tunay na ligtas. At pagka dumating ang Panginoon at kunin sila ng kamatayan, kunin tayo ng kamatayan, alam natin na sigurado tayong nandun sa langit na bayan. Amen? Ano po yung solution natin, no? Katulad nito. Yung reason, because sin is born of the heart of men, in the heart of men. Lahat tayo makasalanan. Natural sa atin. Wala nagturo sa atin na magkasala tayo. Kaya lahat ay magkakasala. Kaya hindi ibig sabihin na ipanganak ka sa isang pamilyang Baptist o kaya Kristiyano ay saved ka na. No. Kasi, nung ipinanganak ka, namana mo yung sin nature ni Adan, nasa iyo yan. Katulad ng aso, bakit kumakahol ang aso? Dahil aso siya. Ang punong mangga, nagbubunga siya naman dahil mangga siya. Ganon din ang tao. Bakit nagkakasala tayo? Sapagat ipinanganak tayong minana natin yung sinful nature ni Adan. Kaya nagkakasala tayo, hindi tuturuan ng magulang ang bata magkasala. Magkakasala pa rin tayong lahat. Pero ang reason dyan, mga kapatid, ang reason kung bakit dumating si Kristo, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang lahat ng titingin sa Kanya at lalapit sa Kanya ay maliligtas at kailanman hindi na siya muling mapapahamak pa. Alright. May mga bisita. Pwede pong, sir, pwede pa upuin yung mga bisita natin. Nandun sila nakatira. Sige po, pasok po kayo. Okay. Alright. I have to stop and invite them inside sapagkat nandun sila. Kaya mga kapatid, no? Papatuloy tayo. Sige po, paupuin niyo po sila. Yung mga... Alright, sige po. Okay. Kaya, leading our children to worship is vital to their growth in faith. Congratulations po kung kayo'y kumpleto rito, mga pamilya ninyo. Congratulations. Pero, ang aking kinababahala ngayon, kung halimbawa mawala na nga, kaya tayo dito sa mundong ito, magpapatuloy kaya yung mga anak natin sa paglilingkod? Yun ang sisiguraduhin natin. Kaya nga, it's very important, siguraduhin natin mga ligtas yung mga anak natin. Tama? Kasi ang kaligtasan, mga kapatid, mapapatunayan mo yan pagka makikitang may pagbabago sa tao. Ibig sabihin, tumatalikod siya sa kasalanan. At pagkatapos ay nagbabago. Hindi ibig sabihin sinasama na, praise the Lord, kung naisasama natin yung ating mga anak sa church. Tama lang yun, mga kapatid. Kasi ito ay vital to their growth in faith. Example, si Abraham. You remember Abraham? When he offered Isaac doon po sa Mount Moriah. Ang sabi po sa Genesis chapter 22 verse 4 to 5. Buksan nga natin, Genesis chapter 22 verse 4 to 5. Genesis chapter 22 verse 4 to 5. Nandyan? Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Yung bundok na Moriah kung saan niya i-offer sana si Isaac. Verse 5. Anong sabi niya? Verse 5. And Abraham said unto his young men, abide ye here with us, and I and the lad, boy, ibig sabihin, male child, si Isaac, will go yonder and what? And worship and come again to you. Ang ganda example ni Abraham, di ba? Hindi lang siya nagpuntang sumamba. He took his son Isaac para sumamba. Dads, fathers, let me encourage you. You lead your wife to come to church all the time. And then kasama niyan yung mga anak. Dapat sila ay isama natin sa pagsamba sa Panginoon. Kung hindi Christian ang inyong asawa, dapat kayong mga nanay, kayo ang manguna. Huwag kayong papayag na hindi sila kasama sa pagsamba. Kasi kung minsan, pinababayaan na lang natin sila. Sinasabi natin, matigas ang ulo, pastor. Ayaw, magsimula ka habang bata pa yan, habang pwede bang baluktutin ang mga buto niyan. Habang malambot pa ang puso niyan, dapat, nagtawanan sila, baluktutin ang mga buto sapagkat alam naman na imposible yun. Figurative lang yun. Okay? Ibig sabihin, mga kapatid, habang nababaluktot pa yung kawayan, dapat ay ituwid na natin sapagkat pagkayan ay matigas na, hindi mo na kayang ituwid. Amen?
Katulad ng sinabi ni Joshua chapter 24 verse 15, ang sabi niya, "Choose you this day whom you will serve, but as for me and my house, we will" what? Serve the Lord. Serve the Lord. Ibig sabihin, we will worship the Lord. Job was a godly father. Job is worth modeling to our life. Dapat sumusunod po tayo sa example ni Job. So Job had the fear of God, and Job was a godly father. And number 3, Job had great faith. Yung kanyang pananampalataya, how he trusted the Lord. No? Yung kwento ni Job, alam natin, diba? Nawala yung kanyang kayamanan. Yung kanyang mga anak, nangamatay yun eh. Sinubukan talaga siya. Tapos, nangawala yung lahat ng kanyang kayamanan, nawala yung kanyang mga anak. Tapos, yung kanyang kalusugan, nawala din. Nagkaroon siya ng maraming boils, maraming pigsa. Tapos, parang nawala rin yung kanyang asawa. Hindi naman natin makikita rito na parang namatay yung kanyang asawa, pero yung kanilang parang marriage nasira dahil sa pagsubok na dinaanan ni Job. Diba? Nawala yung kanyang kayamanan, nakakapanginayang yun. Nawala yung kanyang kalusugan, nakakalungkot yun. Nakawala yung kanyang mga anak, diba? Nakakalungkot din yun. Nawala yung kanyang asawa. Di ko alam kung masaya siya o nalungkot siya. Di ba? Kung minsan, kayong mga babae, yan ang sinasabi nyo, mawala ka na sana sa mundong ito. Sabihin mo ganito, ladies first. Nawala ang lahat sa kanya, but Job did not lose his faith. He kept trusting the Lord. Amen po mga kapatid? Nawala ang lahat sa kanya mga kapatid, pero hindi nawala yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. What a great faith. What a godly father. Kaya nga, ang sabi niya sa chapter 13 verse 15, the same book, ang sabi niya, "Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him." Ibig sabihin, I will maintain my integrity before him. Masasabi kaya natin ito pag nawala ang lahat sa atin? Yung mga na-enjoy natin? Kasi meron tayong tendency pagka nawawalan tayo, nawawala rin tayo sa ating gawain ng Panginoon. Nawawala tayo sa pananampalataya. Sana matulad tayo kay Job. Kahit mawala na ang lahat, pero yung pinakamahalaga sa atin, yung pananampalataya natin, yung relasyon natin sa Panginoon, mawala ang lahat, wag lang yung ating relasyon sa ating Panginoon. Job chapter 23 verse 10, ano sabi niya? "But he knoweth the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold." Nagtiwala siya na anuman ang pagsubok na dumating sa kanya. No? Ang sarap sanang i-preach to, pero hindi yun ang topic natin eh. Pero ang sabi niya, yung purpose kung bakit ako dumaan sa ganito, sabi niya, when I will come out of this trial, sabi niya, I will come forth as gold. Looking forward to that day na matapos yung kanyang mga pagsubok, and then he had faith in God, he trusted God, that everything will be okay, that everything was lost, but everything will be returned to him. That was what he was saying, na may pananampalataya siya na ibabalik ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. Pero kung minsan, inisip natin, no, yung potential question, why do godly people suffer? Kung minsan, yung mga makadiyos pa, yung mga nagsasuffer. Usually, yung mga masasamang tao, dapat ang parusahan, tama? Pero kung minsan, may mga matutuwid na tao nagsasuffer. Katulad ng sabi ng Proverbs chapter 13 verse 15, "Good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard." Pero bakit kaya yung mga makadiyos, sila pa yung nagsasuffer minsan? Why do they suffer too? We can give many reasons, but I'll give you 4 short ones kung bakit nagsasuffer tayong mga tao. That God may show His glory. May sufferings tayo upang sa ganun, yung power of God, yung grace of God can operate through us. Kasi kung walang pagsubok, paano ipapakita ng Diyos yung kanyang kakayanan na tayo ay ihango dun sa parang mahirap na kalagayan? Naalala niyo yung may sakit sa John chapter 9, na bulag? Nagtanong, sino ba yung may kasalanan dito? Yung kanyang magulang? O yun? Sabi ng Panginoon, walang may kasalanan dito. Hindi yung kanyang personal sin. It was not the result of personal sin. Rather, God had higher purpose for the suffering. Ang sabi niya, that the glory of God may be manifested. Kung minsan meron tayong sufferings, hindi dahil
dahil may kasalanan ka, hindi dahil masamang tao ka, kahit mabuhay ka ng pagiging makadiyos mo, pero dumarating pa rin yung mga pagsubok. Bakit? Sapagkat gusto ng Diyos na gamitin ka upang ang kanyang kalulatian ay makita ng tao. Kaya tayo mag-iingat tayo minsan. Pag halimbawa may nangyari sa ating mga kapatiran na hindi maganda, huwag tayong magsasabi kagad, buti nga sa kanya kasi backslider siya eh. Buti nga sa kanya sapagkat meron siguro siyang tinatagong kasalanan. Malay mo pa, ang Diyos, ang siyang may karapatan na magsabi kung anong purpose niya sa lahat ng pagsubok na dinadaanan ng kapwa, tao natin. Amen? Ang maganda riyan, mas sabihin natin na sinusubukan siya ng Diyos. Kesa dun sa sinusubukan siya ng Diyos tapos ikinundem mo pa, ikaw ang nagkasala at namiss mo tuloy yung glory ng Panginoon na makikita dun sa kapatiran yon. Sufferings brings faithful believers into deeper understanding and relationship with Him. Job chapter 42 verse 1 to 5. Tingnan nga natin. Job chapter 42 verse 1 to 5. Pakita mo nga dyan, kapatid. Anong sabi niya? Job chapter 42 verse 1 to 5. Meron tayong sufferings upang sa ganun ay maging malalim ang relationship natin sa Panginoon. Anong sabi niya? Then Job answered the Lord and said, verse 2, I know that thou canst do everything, and that no thought can be withholden from thee. Verse 3, who is he that hideth counsel without knowledge? Therefore have I uttered that I understand not, things too wonderful for me, which I knew not. And then, verse 4, here I beseech thee that I will speak, I will demand of thee, and declare thou unto me. Verse 5, I have heard of thee by the hearing of thy ear, but now mine eye seeth thee. Noong una hindi niya maintindihan yung kanyang dinadaanan. Kahit yung kanyang mga kaibigan, hindi siya mapagpayuhan at maipaunawa sa kanya yung kanyang dinadaanan. Pero sabi niya, bandang huli sabi niya, now I see, sabi niya. But now mine eye seeth thee. Dumadaan tayo sa pagsubok, mga kapatid, pagka minsan upang makita natin ang Diyos, ang kamay ng Diyos, kung sino siya sa ating mga buhay. Para magkaroon tayo ng deeper understanding and relationship with Him. Kaya naghahanap siya, sabi niya, who can counsel me? Sabi niya, sino nakakaalam sa iyong pangunawa? Pero sabi niya, now I see you. Now I see you, not only your face, but what you are doing. I see your hands too. Gusto ng Diyos na tayo ay dumaan sa mga pagsubok na ito upang lumalim yung ating pagkaunawa sa Kanya. Sapagkat merong pakialam ang Diyos sa mga munting buhay nating lahat, mga kapatid. Hindi tayo nilagay ng Diyos dito sa lupa at tapos pababayaan lang tayo at bahala ka na kung anong gagawin mo. He guides us. He provides for us. He wants to build a strong relationship with every one of us. Interesado ang Diyos sa mga detalye ng buhay natin, mga kapatid. Sa mga tagumpay natin, sa mga kabiguan natin, sa kalusugan natin, sa kahirapan natin, ang Diyos nandyan nakabantay lahat sa atin upang sa ganun mas makilala natin siya at makita natin kung gaano kapangyarihan ng Diyos, kung gaano kalaki ang pag-ibig niya sa atin, kung gaano kalaki yung nilalayo niya sa atin. Merong laging purpose ang Panginoon sa bawat buhay natin. Yung ating katamaran, yung ating unfaithfulness, alam ng Diyos yun. At alam din ng Diyos kung kailan ka babangon at kailan ka babalik sa Kanya. At hinihintay ng Diyos na ikaw ang magpasya na babalik ka sa Kanya, uminit muli ang pag-ibig mo sa Kanya at alam niya kung anong pagpapala yung ipapalit niya sa faithfulness mo. So huwag kang ma-discourage, huwag kang manghinayang sa lahat ng ginagawa mo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, pansin ka ng Diyos, anak ka ng Diyos, alam niya ang bawat tibok ng buhay mo. Mga kapatid, bilang nga niya yung ating mga buhok sa ulo, bilang niya kung gaano ka kumain, kung gaano ka kalakas at gaano ka kahina. Alam ng Diyos ang lahat sa atin. Alam niya kung anong karamdaman mo, alam niya kung anong diferensya ng katawan mo. Ang Diyos may alam sa lahat. Kaya dadaan tayo sa mga pagsubok na yan, hindi lamang malaman niya tayo, kundi tayo ang makaalam sa Kanya at maunawaan natin, makita natin siyang malinaw sa mga buhay natin. And then, that we may become a reflection of God Himself. Anong sabi niya? But He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. Di ba madalas kong gamitin itong illustration ito? Yung artificer, yung mga mag-aalhas, di ba? Susunugin yung ginto. Pero yung ginto,
Pagka tumaas yung dross niya, yung dumi niya, sasalukin niyang ganun, itatapon niyang ganun. Tapos hanggat hindi nakikita ng artificer yung reflection ng mukha niya, lulutuin niya ulit yun until such time na malinaw na malinaw, malinis na malinis yung metal, gold or silver, at makita niya yung kanyang mukha doon. Doon lamang siya titigil. Alam niyo kung minsan ganun, hanggat hindi nakikita ng Diyos yung kanyang reflection sa ating mga buhay, dadaan at dadaan tayo sa apoy. Hindi para sirain tayo, hindi para sunugin tayo. Saktong-sakto lang upang sa ganon, darating ang araw na makita niya na kamukha na natin siya. Kung minsan nakakalimot tayo, God does not hate you. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Kung minsan pa kami mga problema tayo, lagi na sabi, does God hate me? Bakit hindi matapos-tapos itong problema kong ito? Kasi hinihintay niya na makita niya yung reflection niya sa buhay mo. Idadaan ka na naman sa apoy. Patatapos mo lang sa apoy. Eto na naman yung apoy. Tapos, mas mainit pa yung apoy ngayon kaysa sa dati. Ano pa yung ginagawa ng Diyos? Does God hate you? Purpose ba niya na saktan ka? I'll tell you right now, hindi po. Walang ama na sasaktan niya ang kanyang anak. Kundi ang ama na nagmamahal sa kanyang anak, nandun siya nakabantay. Di ba yung mga magulang natin, pagka gusto nating matutong lumakad yung mga anak natin, pababayan lang natin siya, di ba? At pagka natututo kang maglakad, nandun siya nakasubaybay. Madadapa ka pero ibabangon ka niya. Masasaktan ka, yes. Masusugatan ka, yes. Kasi kailangan nun. Kasi bawat peklat ng sugat mo, mayroong kwento yun. Lahat tayo may mga scars sa buhay natin. So that we will not forget yung pain, but we will always remember God who is in control of everything that we go through. Because God is our greatest loving Father of all. Kaya yung mga magulang nating mga lalaki, pagka tinignan mo, meron silang mga katangian katulad ng ama nating nasa langit. Tingnan mo, yung ama ang nagpo-provide, yung ama ang nagpo-protect. Tama, kapatid? Gawain ng Diyos yun eh. At binigyan tayo ng mga magulang na lalaki upang sa pagtingin natin sa mga magulang natin lalaki, by the way, silang representative ng Diyos sa ating mga anak. Doon po, sa langit, siya po yung Father natin, greatest of all. Binigyan tayo na upang sagat makita natin yung ama natin nasa langit. Kapagkat mayroong mga katangian yung mga tatay natin dito sa lupa na katangian ng Diyos. So tayo dadaan sa mga ganon upang sagat mahasa yung ating pananampalataya and we become a reflection of God Himself. And then, upang sagat that God may bring us to a better position. Tingnan nga natin yung dulo ng kwento ni Job, okay? 42 chapter 10 verse 17. Job chapter 42 verse 10 to 17. Ako na po yung magbubukas sa ating pong para maintindihan po nating lahat. Job chapter 42 and then matatapos na po ako. Ito yung dulo ng kwento ng godly father na si Job. Chapter 42 verse 10 to 17. Anong sabi ng Bible diyan? And the Lord turned the captivity of Job when he prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Dinoble ng Diyos yung nawala sa kanya. You know why? Sapagat hindi nawala yung kanyang pananampalataya. Kung minsan tuluyan ang nawawala, yung nawala sa atin at hindi nababalik sapagkat hindi tayo nakakabangon sa pananampalataya. Imbis tumibay tayong manampalataya, nagtatampo tayo sa Diyos. Maling response po yun pagka meron tayong mga pagsubok sa buhay. Ang tamang response ay yung magpatibay ka, magpakatatag ka sa pananampalataya sapagkat ibabalik ng Diyos. Hindi nakakalimot ang Diyos. May mga kwento akong alam. Ako mismo, maraming nawala po sa akin pero ibinalik ng Diyos. Marami akong mga kaibigan, maraming nawala sa akin pero ibinalik ng Diyos nung tinama nila ang kanilang mga buhay.
Ang sabi sa verse 11, then came there unto him all his brethren and all his sisters, and all they that had been of his acquaintance before, and did eat bread with him in the house, and they bemoaned him and comforted him over all the evil that the Lord had brought upon him. Every man also gave him a piece of money, and every one an earring of gold. Ibinalik ng Diyos yung nawala sa kanya. Yung mga kamag-anak, nagbigay ng pera, nagbigay ng mga piece of gold and all that. And verse 12, so the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning. For he had 14,000 sheep. Kanina 7,000 lang. And 6,000 camels, 3,000 lang. And 1,000 yoke of oxen. Ibig sabihin, dinoble ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. Bakit? Sapagkat nanatili siyang makadiyos. Nanatili siyang sumasamba sa Diyos. Nanatili siyang faithful sa Diyos. Nanatili siyang faithful father sa Diyos. Kaya nga ibinalik at idinoble ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. He had also 7 sons and 3 daughters. Ibinalik ng Diyos. Pinalitan yung mga nangamatay niyang anak. And he called the name of the first Jemima. And the name of the second, Keziah. And the name of the third, Keren Hapuk. Yun ang aking paborito, Keren Hapuk. How do you like that name for your child? And in verse 15, and in all the land were no women found so fair as the daughters of Job. Ang gaganda ng mga anak nila. Walang gaganda sa kanilang mga anak. And their father gave them inheritance among their brethren. After this lived Job 140 years and saw his sons and his sons' sons and 4 generations. 4 na generations. Godly generations. Wealthy generations. Fearing God generations. Ano yun? Dahil sa isang tatay na tumayo sa pananampalataya sa Panginoon. So Job died being old and full of days. Ibig sabihin, each day, nabuhay siya ng masagana sa harapan ng Diyos. Full of days. Ibig sabihin, walang nasayang na araw sa kanyang buhay. Araw-araw, malapit siya sa Diyos. Araw-araw, naging mabuti siyang ama, naging mabuti siyang tagasunod ng ating Panginoon Diyos. God restored all that what was he lost. The Lord may or may not do this to everyone, but one thing is sure, mga kapatid, hindi man mangyari sa atin ang kwento ni Job, but one thing is sure, yung nagtitiwala sa Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok na dinadaanan niya sa kanyang buhay, will be a better person and in a better position. Do you like that, mga kapatid? Pagka tayo nagtapat sa Panginoon, pagka dumadaan tayo sa mga pagsubok katulad ni Job, I know it's Father's Day, pero kailangan kong sabihin ito sa inyo. Dapat maging better person tayo ngayon. Sino nagdumaan sa mabibigat na problema? Taas ang kamay. Napansin nyo? You're a better child of God today. Mas nauunawaan ninyo yung sumusunod sa inyo na magkakamali ng kaparehong kamalian nyo. Hindi na kayo judgmental ngayon. You are a better person today because you understand how. Naintindihan mo. Hindi ka na nagpapas ng judgment na hindi nagagamitin ng Diyos ang taong sapagkat bumagsak na siya, sapagkat hindi na siya katulad ng dati. Basag na siya. Well, I have good news, mga kapatid. Ang Diyos kumukumpuni ng mga buhay. Nagre-repair ang Panginoon ng mga buhay. Kaya you are a better person today because of that trial. And you are in a better position today. Kung ano man yung position nyo, you are in a better position because of that trial. Kaya nga sa Father's Day ngayon, balik tayo sa Father's Day. Lahat po ng tatay, hindi lamang po yung mga tatay. Sana maalala natin si Job. Job who feared God, who led his family, especially his children, to love and serve God. Alam ko tayo mga tatay, wala tayong ninanais kundi makita natin ang ating mga anak na naglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Amen. Children, listen to me. Kami mga tatay ninyo, hindi man kami perfect. Alam niyo yan, nagkakamali rin kami mga tatay niyo.
Pero hindi dahilan yan para mawala ang respeto niyo sa mga tatay ninyo. Sapagkat kahit papaano, mas mataas pa rin kami sa inyo. Mas marami kaming dinaanan sa inyo. Mas eksperyensyado kami kaysa sa inyo. At mas marami kaming karunungan na pwede niyong pulutin. Kaya huwag niyong tignan yung mga pagkukulang ng inyong mga magulang na lalaki. Kundi kayo ay tumanaw ng, pwede ko bang gamitin yung utang na loob kapagkat sila ang ginamit ng Diyos para kayo ay lumitaw dito sa mundong ito. Madalas kasi sinasabi natin yung nanay yun, di ba? Sila yung ginamit ng Panginoon para... Pero ang tatay din. Kasi hindi naman pwedeng magbuntis ng mag-isa yung nanay. Hindi naman pwedeng gumanyan siya sa may puno ng kawayan. Pagkasabi, buntisin niyo ako, Panginoon. Hindi pwede yun. Dapat merong partner. Amen? Natatawa kayo sapagkat hindi tama yung sinabi ko. Kaya on this Father's Day, mga anak, ibigay natin kahit hanggang alas 12 ng gabi yung katuwaan na dapat ibigay sa ating mga tatay. Amen? Job held on to God, trusting Him in all circumstances. At iniwanan niya ang isang legacy for his children. Ano yun? A godly heritage. Nandito kami mga tatay para iwan sa inyo yung godly heritage na yun. Now, I would like to invite every father who's here. Mga pagbibigay po kami ng special number sa inyo. Right?